Magandang araw! Sa nagdaang aralin ay nalaman mo ang mga pangunahing pangyayari sa Pilipinas, simula nang sakupin ito ng mga Hapones, hanggang sa muli itong balikan ng mga Amerikano, sistema at balangkas ng pamahalaang kolonyal. Matatandaang bago umalis si Quezon patungong Corregidor, ay iniwan niya sina George Vargas at Jose P. Laurel, at tinagubilinan silang pangalagaan ang kapakanan ng bayan. Sa panahong ang bansa ay nasa madilim na kalagayan sa kamay ng mga Hapones. Nang tuluyan ng masakop ng mga Hapones ang Maynila, ay hinirang si George Vargas bilang Pangulo ng Komisyong Tagapagpaganap. Noong ika-23 ng Enero 1942, at ang pamahalaan ay tinawag na Central Administrative Organization na binubuo ng 6 na kagawaran. Narito ang pamahalaang sentral na binuo ng mga Hapones sa Pilipinas. Si George B. Vargas ang Pangulo ng Komisyong Tagapagpaganap ng Pilipinas, at narito ang mga kagawaran at ang mga namuno nito. Sa kagawaran ng Katarungan, si Jose P. Laurel. Kagawaran ng Panloob, Benigno S. Aquino Sr. Kagawaran ng Agrikultura at Komersyo, Rafael Alunan Sr. Kagawaran ng Gawaing Bayan at Komunikasyon, Quentin Paredes. Kagawaran ng Pananalapi, Antonio de las Alas. At Kagawaran ng Edukasyon, Kalusugan at Kapakanang Bayan, Claro M. Recto. Mapapansin na sa bawat kagawaran ay pinamunuan ng mga komisyonadong pawang mga Pilipino. Ang masaklap ito, sila ay wala namang ganap na karapatan sa pagpapalakad ng mga tanggapang kanilang pinamumunuan, sapagkat sa likod nila ay may 3 hanggang 5 tinatawag nilang ekspertong Hapones na tumatayong mga tagapayo. Sa kalagayang ito, ang nasabing pamunuan ay maibibilang lamang na isang palamuting ginamit ang Hapon upang makuha ang loob ng mga Pilipino. Nang sumunod na taon ay pinangakuan ng mga Hapones na bibigyan ng kalayaan ang Pilipinas kung ito ay makikiisa sa patakaran nilang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Kasabay nito ay agarang binuwag ang mga partidong politikal sa bansa, at sa halip ay itinatag ang Kalibape or Kapisanan sa Paglilingkod sa Bagong Pilipinas, na siyang nagmaniobra sa mga pangyayaring politikal sa bansa. Pagtatag ng ikalawang Republika ng Pilipinas. Upang maisagawa ang planong pagkakaloob ng kalayaan sa Pilipinas, ang Kalibape ay lumikha ng isang komisyong tinawag na Preparatory Commission for Philippine Independence or PCPI o panimulang komisyon para sa kasarinlan ng Pilipinas. Noong Hunyo 20, 1943, ang komisyong ito ay inatasan maghanda ng isang saligang batas para sa republikang tatangkilikin ng Hapon. Si Jose P. Laurel ang napiling Pangulo, at sina Ramon Avancenia at Benigno Aquino Sr. ang napiling pangalawang Pangulo. Makalipas ang ilang buwan, Setyembre 4, 1943, ay natapos ang saligang batas na nasulat sa wikang Pilipino at Ingles, at ito ay nilandaan ng mga miyembro ng komisyon noong araw ding iyon. Itinadhana sa saligang batas na ito na magkakaroon ng 3 sangay ng kapangyarihan ang pamahalaan: sangay na tagapagpaganap, panghukuman at pambatasan. Binigyang diin sa saligang batas ng 1943 ang kapangyarihan ng Hapon sa Pilipinas sa ilalim ng programang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Kapansin-pansing higit na binigyang halaga ang mga tungkulin at pananagutan ng mga mamamayan kaysa kanilang mga karapatan at kalayaan. Gayon din, ang saligang batas ng 1943 ay nagtatadhana ng isang kamara ng lehislaturang ang mga kinatawan ay pinili noong ika-20 ng Setyembre 1943. Kasunod nito, noong ika-25 ng buwang nabanggit ay hinira ng Asambleya si Jose Laurel na Pangulo ng Republika at si Benigno S. Aquino Sr. bilang Speaker.
Noong ika-14 Oktubre 1943 ay pinasinayaan ang ikalawang republika. Nang araw ring iyon ay pinilit ng mga Hapon si Laurel na lumagda sa isang kasunduang militar. Baliwala ang kasunduang ito sapagkat karamihan sa mga Pilipino ay hindi sumunod sa mga Hapones. Sa halip, sila ay nananatiling tapat sa Estados Unidos at sa mga simulaing demokratikong pinalaganap ng mga Amerikano sa Pilipinas. Maituturing na isang republikang puppet lamang ang itinatag ng pamahalaan ng mga Hapones sa bansa. Naging sunod-sunuran lamang si Laurel sa mga utos ng mga Hapones. Sa pangalan lamang nanungkulan ang mga pinunong Pilipino at nanatiling mga Hapones pa rin sa pamumuno ni Direktor General ang nagpapalabas at nagpapatupad ng mga batas. Tinawag na mga collaborator ang mga pinunong Pilipino na sumuporta sa mga gawaing pampolitika ng mga Hapones. Samantalang makapili naman ang tinawag sa mga Pilipinong nagkanulo sa kanilang kapwa Pilipinong tiyak na makukulong o mapapatay sa oras na sila ay maiturong lumalaban sa mga Hapones. Alam mo ba, ilan sa mga Pilipinong naparatangan nakipagtulungan sa mga Hapones ay sina Jose Laurel, Claro Recto at Jose Vargas. Sila ay tinawag na collaborator. Sila ay nilitis pagkatapos ng digmaan, subalit sila ay napawalang sala sapagkat sila ay napatunayang nagkunwari lamang na sumanib sa mga Hapones upang iligtas ang bansa sa higit pang pagpapahirap ng mga mananakop. Sadyang dumanas ng matinding kahirapan sa kabuhayan ang mga Pilipino sa ilalim ng mga Hapones. Dahil sa digmaan ay nagkaroon ng war economy o ekonomiyang pandigmaan na nagbunsod sa pagkakaroon ng kakulangan sa mga pangunahing produkto, lalo na yaong mga inaangkat pa sa ibang bansa. Maba ang produksyon dahil sa pagkasira ng mga taniman at sakahan. Ito ay higit pang lumala ng ganap na makontrol ng pamahalang militar ang ekonomiya ng Pilipinas. Pinatigil ng mga Hapones ang pag-aangkat ng mga produkto at ipinasara ang maraming industriya at paggawaan. Ang mga gawaing pangkabuhayan ay itinuon na lamang sa kanilang mga pangangailangan. Maraming lupaing dating tinatamnan ng mga pangunahing kailangang produkto ng mga Pilipino ay inilaan na lamang bilang taniman ng bulak at rami na pinakinabangan ng husto ng mga Hapones para sa pagbuo ng kanilang mga uniforme, kumot at pangagamit pang-militar. Dahil dito, hindi nakasapat ang lokal na produksyon para sa lokal na pangangailangan. Bunga nito, ang presyo ng mga bilihin ay nagtaasan. Ang dating 4 na sentimong halaga ng isang baretang sabong panlaba ay mabibili sa presyong 3 piso. Gayon din ang presyo ng mga pangunahing pangangailangan gaya ng bigas, asukal, kape, mantika at iba pang mga pagkain ay patuloy ring naapektuhan. Alam mo ba, sadyang malikhain at mapamaraan ang mga Pilipino. Sa dahilang walang mabiling kape at kung mayroon man ay hindi nila kayang bilhin dahil sa sobrang taas ng presyo nito ay nakadiskubre sila ng pamalit dito, ang nilagang dahon ng abukado. Samantalang nilagang dahon ng mangga naman ang pamalit sa tsaa. Ngunit ang pinakamahusay na pamalit sa kape ay ang sinangag na bigas at mais na inilalagay sa mainit na tubig. Higit pang lumala ang problemang ito nang ang bilang ng mga Hapones sa Pilipinas ay mabilis na lumaki. Mga 64,000 katao ang dami ng pwersang sumalakay noong December 1941. Umabot sa 200,000 ang bilang nito noong ganap ng nasakop ang buong kapuluan. Bukod dito, umasa rin sa produksyon ng mga Pilipino ang mga sundalong Hapones na nakadestino sa ilang panig ng Asya na kanila ring sinakop. Isa pa sa nagpasidhi sa kalagayan ng ekonomiya ng bansa ay ang pagpapairal ng mga Hapones ng mga salaping tinawag ng mga Pilipino na Mickey Mouse money, sapagkat wala itong halaga. Milyon-milyong piso ang inilimbag na pera bawat buwan. Mula 1942 hanggang 1945, tinatayang umaabot sa 16 na bilyong piso ang naimprentang Mickey Mouse money
ng mga Hapones sa bansa. Dahil halos wala ng halaga ang salapi sa pagdami ng bilang ito, ang maliliit na bilihin ay nagkakahalaga ng bayong-bayong na piso. Alam mo ba, ang unang perang Hapon sa Pilipinas ay perang papel or paper bill na may nakalagay na 10 pesos. Ito ay walang serial number. Dayun din, makikita sa pera ang larawan ng plantasyon ng abaka. Naging mahina ang industriya at kalakalan. Maraming tanggapang pambayan at pribado ang nagsara. Dahil sa sobrang hirap ng buhay, nagkaroon ng economy of survival sa bansa, kung saan gumawa ng paraan ang mga Pilipino para lamang mabuhay. Sa halip na patakbuhin pa ang mga pagawaan at magbungkal ng lupa, maraming Pilipino ang naging abala sa buy and sell. Sa pagkakataong ito, maraming natutumubenta ng mga pekeng produkto na sinasabi nilang stateside o gawang Amerika, ngunit hindi naman. Mga halimbawa nito ang Chesterfield, Lucky Strike at Camel. Mga sigarilyong gawang lokal, ngunit ipinalabas na gawang Amerika. Upang masolusyonan ang kakulangan sa pagkain at isyu ng inflation, kinontrol ng pamahalang militar ang galaw ng mga pagkain at ng iba pang pangunahing pangangailangan. Binuo nito ang PRIMCO or Philippine Prime Commodities Distribution Control Association. Ang pangunahing produkto ay sa pilitan binibili ng pamahalaan sa mga manggagawang Pilipino. Ang PRIMCO ay nagrarasyon sa mga tahanan ng mga nabiling pangunahing pangangailangan sa mas mababang halaga. Ang programang ito, bagamat mabuti, ang layunin ay hindi lubos na nakatulong upang malutas ang suliranin ng bansa. Sa halip, ito ay lalong nagdiin sa kabuhayan ng mga Pilipino sapagkat karamihan sa mga produktong kinukuha sa mga manggagawang Pilipino ay hindi naman nababayaran ng tama, kaya masasabing sa pilitan at hindi makatarungan ang pagbili ng pamahalaan. Alam mo ba, dahil sa sobrang kahirapan ng buhay, ay lumaganap ang black market, paghuhut-hut or racketeering, pag-iimbak or hoarding, pagnanakaw at pandaraya. Mga programa ng pamahalaan sa paglutas ng mga suliraning pangkabuhayan. Sa gitna ng suliraning ito na dinaranas ng bansa, si Pangulong Jose Laurel ay nag-isip ng mga paraan para kahit paano ay maigsan ang paghihirap ng mga Pilipino. Narito ang ilang proyekto o hakbanging kanyang ipinatupad. Una, hinimok niya ang mamamayan na maging masipag at matyaga. Nananawagan siyang taniman ang mga nakatiwangwang na mga lupa. Ikalawa, nagtatag siya ng mga kooperatiba para sa maliliit na mamimili. Ikatlo, binuo ang NADISCO or National Distribution Corporation na siyang nangangasiwa at kumokontrol sa maayos at makatarungang pagbabahagi ng mga pangunahing bilihin. At ikaapat, pagtatayo ng mga bigasang bayan o BIBA, National Rice Granary, upang higit na maging maayos ang distribusyon at pagbebenta ng pagkaing butil gaya ng bigas. Pakikibaka ng mga Pilipino para sa kalayaan sa pananakop ng mga Hapones. Sa kabila ng matinding kahirapan at pagmamalupit na naranasan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Hapones, ay marami pa rin sa kanila ang ipinaglaban ang kanilang kalayaan. Bagamat may ilang piniling pumanig sa mga Hapones tulad ng mga makapili. Ang mga sundalong kabilang sa Yosafe na hindi nasawi o nadakip ng mga Hapones ay nagpasyang mamundok at patuloy na nakibaka. Sila ay nagtatag ng mga grupong gerilya na hindi lamang pinamunuan ng mga sundalong kabilang sa Yosafe, kundi maging ng mga sibilyan. Ilan sa mga kilalang grupong gerilyang na itatag ay ang gerilya sa Hilagang Luzon na pinamunuan ni Walter Cushing at Guillermo Nakar. Sa gitnang Luzon naman ay nakatalaga ang Hunters ROTC ni Miguel Burr at Marking Guerrillas ni Marcos Agustin. Sa Bicol naman ay kilala ang grupo ng gerilyang pinamunuan ni Wenceslao D. Binzons ng Hilagang Camarines. Si Macario Peralta naman ang namuno sa mga gerilya ng Panay. Sa Mindanao ay nanguna ang grupo ni Salipada Pindaton at Tomas Kabili. Ngunit sa lahat ng mga kilusang gerilya, ang pinakamatagumpay na nakipaglaban sa mga Hapones ay ang Hukbalahap o
hukbo ng bayan laban sa Hapon, na kilala rin sa tawag na Huk. Ito ay itinatag sa gitnang Luzon, kung saan ang mga pasapi nito ay mula sa mga kilusang magbubukid at manggagawa. Bago pa man sila nakipaglaban sa mga Hapones, sila ay nagkaroon na ng karanasang makibaka sa hindi makatarungang pamamahala ng mga asendero. Ang karanasang ito ang nag-udyok sa kanila bilang mga magsasaka at manggagawa na magkaisa upang isulong ang kanilang layunin. Kaya, nang harapin nila ang suliranin sa digmaan laban sa Hapon, hindi naging mahirap para sa mga magsasaka na bumuo ng isang nagkakaisang pagkilos noong Pebrero 1942 sa ilalim ng kilusang Hukbalahap na pinamunuan ni Luis Taruk. Malaki ang naging ambag ng mga kilusang gerilya sa pakikipaglaban ng mga Pilipino sa mga Hapones. Sa pamamagitan ng kanilang pagsalakay at pakikipaglaban ay napigilan ang mabilis na pagsakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Nagawa ring malaman at natukoy ng mga gerilya kung saan nagkakampo ang puwersa ng mga Hapones na nakatulong ng malaki sa muling pagsalakay ng mga Amerikano dahil tukoy na nila ang lugar na kanilang sasalakayin sa pagbalik nila sa Pilipinas. Bukod sa mga gerilya ay masasabing malaki rin ang ginampanan ng mga sibilyan sa pakikibaka ng mga Pilipino para sa kalayaan noong panahon ng mga Hapones. Maraming sibilyan ang naging espiya sa pagdating ng mga pwersang Hapones. May mga sibilyan ding kumkop sa mga gerilyang hinahabol ng mga Hapones at naging tagapag-alaga ng mga sugatang gerilya. Tumulong din sila sa pagkakaloob ng mga tulong pinansyal at material para matustusan ang pangailangan ng mga gerilya at maging ng kanilang mga pamilya. Huwag kalimutan mag-like, comment, and share sa videong ito. Hanggang sa susunod na aralin, maraming salamat po.